Hello po, kamusta na po kayo? Ngayon po ay ating pong midweek online message. And para sa gabi pong ito ay ating pag-usapan isa sa mga well-known na mga lesson natin bilang mga Kristiyano. Alam ko po karamihan sa ating pamilyar dito sa leksyon na ito. It's about yung ating kalayaan mamili. Okay. So, ang ating topic ay the relevance of our choices. So, yung ating pong mga choices, alam naman natin na mahalaga yan. So, ngayong gabi, i-review lang natin kung gaano ba talaga kahalaga yung ating kalayaan na mamili. Okay. So, alam po natin, ito ay handog, ito ay gift of God sa humanity, sa ating lahat ng mga tao. And alam po natin yung simula nito ay nung panahon pa ni Eva tsaka ni Adan. Marami nagtatanong kung bakit yung puno ng mansanas ay inilagay sa Garden of Eden at sinabihan sila Adam and Eve na bawal kumain nun. Siyempre ang iniisip ng mga marami, lalo na yung mga medyo philosophical ang mga kaisipan, is bakit naglagay pa si Lord ng ganong klaseng puno na kung hindi siya naglagay, di sana walang kasalanan. Okay, ang paniniwala natin, ang ating Panginoon naglagay ng ganong puno doon sa Garden of Eden since the start of humanity is para ma-trigger yung ating kalayaan para mamili. So because of that, nagkakaroon na tayo na ang choices sa buhay, whether we choose the right choice or yung maling choice. And kaya since then hanggang ngayon, palagi pang gumagana yung ating kalayaan mamili. Okay, so paano ba tayo dapat namimili? Merong mga ilang factors tayong alam na dapat meron tayo para makapamili. So unang-una, yung tinatawag natin ng mga informations. Okay? Yung mga bagay-bagay na dapat alam natin or information or yung knowledge, yung ating mga kaalaman tungkol sa mga bagay-bagay. Sa panahon natin ngayon, siyempre meron ng internet, halos lahat ng bagay pwede na natin i-google. Okay? Si Mrs. nga, tinulungan ako minsan doon sa paghanap doon sa verse na hindi ko makita sa concordance. Yung pala, Google lang, makikita mo na kung anong book, anong chapter, anong verse. Okay? So, kailangan po natin yon yung information to make the right choice. Pangalawa, siyempre, hindi pwedeng mawala yung Word of God. Yung principle sa salita ng Diyos, kailangan mahalaga din po yan, ay kailangan din natin yan upang i-combine po natin yan doon sa mga informations na alam natin para makagawa tayo ng tamang choice. And pangatlo, siyempre, kailangan natin ng konting, sabi nga, common sense. Yung ating understanding of things. Yung ating kakayahan umunawa ng mga bagay-bagay. So, at least yung tatlo man lang na yun, no? Yung mga informations na meron tayo, yung mga prinsipyo sa salita ng Panginoon, at yung understanding or yung common sense na meron tayo, i-combine natin yun para magkaroon ng mga tamang choices sa buhay. Pag-usapan natin yung mga lessons, okay? So, yung ano ba yung ilang mga leksyon tungkol sa life's choices. Unang-una, choices are relevant even though sometimes we discount its implications. Ano ibig sabihin nun? Mahalaga ang pagpili, pero kahit na pagkaminsan, hindi natin ganong napapansin yung tinatawag na implication. Okay? Yung tinatawag na consequence ng mga bagay na pinipili natin. Sa Galatians 6:7, ang sabi diyan, do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Ang sabi diyan, huwag tayong magpapaloko. Ang Panginoon ay hindi siya nadadaya. Kung ano man yung ating ihasik, yung ating ipupunda, yun din yung ating aanihin. Ano ibig sabihin yan? Okay, we will make choices in life, pero lahat ng mga choices natin, palaging meron tinatawag na consequences. Siyempre, yung mga choices natin, halos araw-araw ginagawa natin, pagising natin, meron na tayong gumagana na yung ating mga choices. Minsan, hindi naman masyadong kailangan nung malalim na choices, malalim na pagpili. Although, minsan napapaisip din tayo, halimbawa, kung ano yung mga uulamin, lalo na sa panahon ngayon, di ba? Merong sarsyadong sardinas, merong sardinas na may miswa, no? Ang daming pagpipilian. Merong tortang sardinas.
So ang daming ang daming choices natin ngayon sa buhay natin. Pagising pa lang iniisip natin ano yung iuulam natin. So ganun all throughout the day, no? Halos minuminuto palagi tayong may mga choices na ginagawa sa ating buhay. May mga pagkakataon na kinakailangan gumawa tayo ng mga yung mga major choices, yung mga mabibigat na mga choices sa buhay natin. Then doon pumapasok yung pagiging maingat natin. Doon na pumapasok yung kinakailangan tayo ay careful, dapat pinag-iisipang mabuti yung ating mga gagawin, yung ating mga pipiliin. Halimbawa, yung mga pagpili natin sa career natin, anong profession talaga yung gusto natin. Mag-i-stay ba ako sa profession na ito o lilipat ako sa business? Pwede rin yung pagpili ng life partner. Okay, sino ba dito sa 50 manliligaw ko yung aking sasagutin? Ayan. Or sino ba dito sa 10 crush ko, yung talagang liligawan ko. Okay? So, yung major choices in life ay dapat pinag-iisipang mabuti. Mahalaga na iniisip natin mabuti yung mga choices natin sa buhay sapagkat may mga consequences yan. So, pagka halimbawa nag-decide tayo, ang piliin natin ay yung pogi na, ay mayaman pa, okay? Pero kahit hindi masyado mabait, yun. So, darating yung araw, gagana na yung pagiging hindi niya mabait. Pag-isipan mabuti, pagka major subjects, major issues ang gagawin natin para sa ating mga choices. Okay? Sapagkat yung consequence niyan, usually, palaging mabigat para sa atin. So, if we made the wrong choice, we will have bad consequences. Okay? Mapapa-trouble tayo, ika nga. Kapag ka naman tama yung pinili natin, then we will reap blessings. Dahil ganun yung ating, ganun ang mga choices natin sa buhay. Palaging may consequences, palaging may aanihin. And usually, it always affects our loved ones and even our children. So kapag kami pinili tayong major na issues sa buhay, halimbawa, mag-aanak ba ako ng marami? Halimbawa, ito yung gagawin kong career, whatever na mga choices natin, palaging nagre-reflect yan, hindi lang doon sa buhay natin, pati doon sa buhay ng pamilya natin, hanggang doon sa buhay ng anak natin, hanggang doon sa buhay ng mga apo natin. Lahat yan dadalhin. Kaya yung pag-iingat natin at looking at the consequences, hindi lang yung para sa sarili natin, usually pati doon sa ibang tao, nagre-reflect siya doon sa mga kaibigan natin. Okay? So, mahalaga maingat tayo pag mga major consequences. Alam natin na mali, huwag na natin gawin yan. Okay? Kasi yung reflection is papupunta sa atin and pupunta pa sa ibang tao. Halimbawa, when Adam and Eve chose to eat the forbidden fruit, so ano nangyari? No? Ang consequences ay death. So hanggang sa panahon natin ngayon, ay meron ng kamatayan. So imagine, kung hindi nila kinain yun, hindi tayo namamatay. Walang nakapasok na disease, walang nakapasok na COVID, walang nakapasok na sin sa ating mga buhay. So we will have eternal life. Pero dahil kinain nila yan, nakapasok ang kasalanan, nakapasok din yung kasama nun, yung mga disease sa buhay. Ang mga disease usually is made out of wrong choices in life. Okay? Kaya nagkagana yung mga bagay na yan. Lahat ng mga nakikita na natin dito sa paligid natin is out of choices of people. Okay? Mga tao ang pumili niyan. Yung nagiging dahilan para ang mga tao ay mamatay. Halimbawa, giyera. Okay, tao pa rin ang pumili niya para magkaroon ng giyera and maraming tao, maraming sundalo na mamatay sa giyera. Okay? Sa mga diseases na kagaya nito, mga pandemic, okay, may mga tao rin na pinili din na gawin yan. Hindi yan accident. Okay? Palaging choice din ng mga tao. Probably kung sa market galing yan, pinili nilang ang delicacy nila ay yung mga specialty delicacies. Okay? O kung sa laboratory man yan, sabi nila, so pinili ng mga tao na mag-experiment dito sa mga viruses na ito. Whatever yung nangyayari sa paligid natin, it's out of the choices of people na ginagawa yung mga bagay na hindi naman tama, and then yung consequence niyan is nagsasuffer sila at nagsasuffer din yung ibang tao. Okay, so whenever we make choices, wag nating samahan ng emotion. Okay?
ihiwalay natin yung emotion sa pagpili natin ng choice. Kasi usually kapag may kasamang emotion yung gagawin natin, yung pipiliin natin, 90% mali yan. Okay? Mali yan. So, yung emotion talaga, hindi masyado nakakatulong yun sa mga choices natin. Again, choices should come from understanding, common sense, dun sa principle ng Word of God, sa mga informations na nakukuha natin, and then the understanding that we have, paano natin naunawaan yung mga bagay-bagay. Yun yung mas dapat pinagkukunan ng choices natin. And usually, kung tama yung pili natin, siyempre, okay, right choice yung nagagawa natin. Pero pagka nasasamahan ng emotion, may kasamang galit, may kasamang inggit, okay, may kasamang arrogance, okay, usually mali yung mga choices na napipili. Huwag isama yung human emotions sa ating mga choices sa ating mga buhay. Okay. Pangalawa, choices are mainly about flesh, yung mga temporal, yung nasisira, and spiritual, yung eternal. Sabi sa Galatians 6:8, whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So, meron talagang dalawang main choices tayo sa buhay. Pwede tayong pumili nung mag-focus. Okay, this is talking about yung focus natin. Okay, this is talking about kung saan natin gustong gamitin yung buhay natin. Pwedeng sa flesh, pwedeng sa temporal. Okay, anything about temporal na bagay, considered yun as flesh. Okay. So, usually, tumingin tayo sa paligid natin, lahat naman yan magugunaw. So, lahat yan ay temporal. Lahat yan ay considered as flesh. Pag minsan, nakikita natin yung mga tao, pamilya, kaibigan, nisip natin, hindi, dito ako mag-invest, dito ako magpo-focus. Okay, namamatay ang mga tao, di po ba? So, yung pamilya natin, temporal pa rin yun. Okay? Temporal pa rin yung pag doon tayo nag-focus. So, ang sabi niya, dapat in the spirit or doon sa mga bagay na spiritual. Kasi ito yung mag-reap ng eternal life. Okay? So, ito yung hindi mawawala. Ito yung madadala hanggang doon sa kabilang buhay. Okay? So, wala namang masama pumili ng mga bagay na temporal. Okay? Halimbawa, yung nga po, yung sa career, sa pamilya, mahalaga sa atin yan. So, wala naman tayong nakikitang masama dyan. Pero ang sinasabi natin, may mas maganda pa riyan. Yung mas maganda riyan ay yung nag-reap ng eternal life. Ang consequence niya ay hanggang dun sa kabilang buhay. And siyempre, sana yan yung mas piliin natin. Number 3, to choose eternal things means choosing between not serving and serving the Lord. Okay, so temporal life versus eternal life. And then doon sa eternal life, whether we are serving the Lord or not serving the Lord. Okay. Kasi pwede naman tayo na pipiliin natin yung sa spirit, pero hindi tayo nagsiserve kay Lord. Okay. So pwedeng kumbaga, nandun pa rin tayo sa mga bagay na eternal, na hindi temporal, pero hindi tayo masyadong focus. Walang serving the Lord. Kumbaga parang nagiging mabuti lang tayo. Okay, halimbawa kagaya nito, let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Okay, so yung doing good dito ay pwedeng i-consider na yung not serving God, pero yung doing good is usually pwede rin i-considered as yung doing, yung purpose and will ni Lord sa ating buhay. Sabi sa verse 10, therefore, we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Doing good to all people. Okay. Naniniwala ako, yung implication nito is hindi lang yung pagiging parang mabait ka dahil ikaw ay mananampalataya, kundi ikaw ay mabait dahil ginagawa mo yung kalooban ng ating Panginoon. It is working for the Lord. It is serving the Lord. So, yung buhay na nakafocus doon sa eternal life, ang isa pang term na pwede natin gamitin dito is that you are serving the Lord. You are a disciple
of the Lord. Sabi sa Luke 14:27, whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Okay, so yung disciple, yun yung pinili na mag-serve kay Lord. So, nung unang panahon, walang ano yan walang distinction Pagka tumanggap talaga sa Panginoon, matik na halos disciple na talaga sila no? Pero merong pagkakataon nung umandar na ang Kristyanismo sa history na parang naging religion na. No? Naging religion na lang yung pagiging disciple ng mga tao. No? Mapapansin natin din dito sa talatang ito, yung salitang whoever, okay, ibig sabihin, hindi lahat ng mga mananampalataya. No? Hindi lahat ay gustong maging disciple ng ating Panginoon. Bakit? Kasi pag pinili natin maging disciple, sabi ng talatang yan, medyo mahirap kasi ang ano niyan is like ang figure niyan is like carrying your cross. Okay? So mabigat talaga siya kapag pinili natin yung mga bagay na eternal, and more than that, pinili natin yung mga bagay na eternal, that is serving the Lord. Okay? So, ang sabi sa verse 26, itataas natin ng isang talata po yung Luke 14. Sabi diyan, if anyone comes to me, okay, or anyone who would like to be the Lord's disciple, and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, kung hindi ka galit daw sa buhay mo, no, such person cannot be my disciple. Okay, so medyo ang nakikita natin dito, hindi talaga madali ang maglingkod sa Panginoon. Okay? Hindi madali ang sumunod sa Kanya. Hindi madali ang piliin na gawin yung Kanyang kalooban. Kaya yung salitang if dyan, talagang choice na naman yan. No? Pwede tayong mamili whether we would like to serve the Lord, whether, sabi nga, yung disciple, whether we want to follow Him. Pwede rin na hindi. Okay? We just remain mga believers, no? Christian, mga faithfuls, okay, pwede naman yung without serving the Lord. Kumbaga, nasa church ka every Sunday, mag-worship, then, di ba, pag uwi mo, siyempre, yung focus mo napupunta na sa ibang mga bagay, and then, Sunday na naman, okay. And then, pwede din, is alamin mo talaga kung anong gusto ng kalooban ng Panginoon para sa buhay mo, so that your life is not yung Sunday life lang, kundi yung buong linggo mo, you are focusing na ano kung gusto ni Lord na gawin ko sa pamilya ko, sa kaibigan ko, sa trabaho ko. Talagang yung isip mo is finding ways how to serve the Lord. No, not yung finding ways, kundi finding how, finding why, bakit kinakailangan serve mo maglingkod ka sa Panginoon, paano ka maglilingkod. Okay? So napag-usapan na natin yan ng mga nagdaang mga Sundays. It is out of our love for Him. It is out of our relationship for Him. Doon yung pinaka-root nung ating paglilingkod sa Kanya. Pag meron tayong ganon relationship na nakabase dun sa ating pag-ibig sa Kanya, mas madali makita, maging malinaw yung gusto ng Panginoon para sa atin. And then, we'll be able to do this yung malagay natin sa priority ang ating Panginoon, yung kalooban niya, yung kanyang kaharian, more than our life, kasama na pati yung life ng ating pamilya. Okay? Mahalaga ang ating pamilya, pero if we choose to follow the Lord, mangyayari niyan, mas mahalaga pa ang ating Panginoon kaysa sa buhay natin at sa buhay ng ating pamilya. So, magagawa lang natin yun if we choose to do it. Kaya yung choice natin sa buhay ay talagang pag-isipan natin. Ito yung mga mahalagang bahagi ng buhay natin na pinag-iisipan natin. Kasi yung consequence niyan ay eternal. Like whatever choice yung gusto natin out of this life that we have, sa nating gustong i-focus kung sa Panginoon o sa mga bagay dito sa sanlibutan, merong eternal consequence. Okay? At kung flesh yung pipiliin natin, matutunaw ding lahat yan. Okay. Darating ang araw, pag nag-invest tayo sa mga anak at apo natin, yung apo ng apo natin, usually hindi na rin tayo kilala niyan. Okay, kilala niyo po ba yung lolo ng lolo niyo? Okay, huwag niyo nasagutin dahil hindi ko rin naman kayo madidinig dahil nasa online lang naman tayo. Pero, ang sinasabi natin, pagka visible sa mga mata natin, and
doon tayo nag-focus, doon natin inilagak yung ating buhay, no? Mawawala at mawawala rin yan. Pero kung sa Panginoon natin, ilalagak yung focus natin, yung ating yung lakas, yung oras, at yung paglilingkod sa kanyang kalooban, sa kanyang salita, yung consequence niyan ay eternal. Kumbaga, dala-dala pa rin natin hanggang doon sa kabilang buhay. Ang sabi ni Jesus replied, sabi sa Luke 14:16, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, come, for everything is now ready. Yung pagiging lingkod ng Panginoon ay progressively being offered sa ating mga believers. Yung tuloy-tuloy. Kaya tuloy-tuloy na ino-offer ng Panginoon, come, I have a plan for you. I have a good plan for you. Meron ako mga magandang plano, may mga maganda akong gusto na gawin mo. I invite you to come. Gawin natin to. Gawin natin. Sabi sa verse 18, and they all alike began to make excuses. Ayan. Ito tayo. The first said, I have bought a field and I must go and see it. Please excuse me. Okay, so meron akong bagong investment. Okay, kaya dito muna ako magpo-focus kasi kalalagay ko pa lang ng investment dito. Excuse muna ako doon sa pag-focus sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi sa verse 19, I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. So, ganun din. Kaya meron na akong bagong business eh. Kaya, gagawin ko muna to. Sa verse 20, ang sabi dyan, still another, I said, I got married, kakakasal ko pa lang. So, I can't come. Pamilya. Okay? Business, pamilya, livelihood, trabaho, mahal sa buhay. Actually, yan yung mga mahalaga dito sa buhay natin. And usually, ito rin yung ginagamit nating excuse para hindi makapaglingkod sa ating Panginoon. Of course, ang encouragement ko, piliin natin paglilingkod sa Panginoon. Kasi usually, when we serve the Lord, itong mga bagay na ito, yung pamilya at saka yung mga livelihood natin, sumusunod na rin doon sa atin. Okay. Yung blessing ng livelihood, yung blessing ng pamilya, nakasunod yun doon sa mga tao na naglilingkod sa Panginoon. So kung nagpo-focus tayo talaga sa Panginoon, all of this, lahat yan, susunod din. Okay, susunod din. Kumbaga, so hindi lang siguro tayo magiging mga bilyonaryo, kasi nga, hindi naman tayo nakapokus sa livelihood, nakapokus tayo sa paglilingkod sa Panginoon. No, depende na kapag sinabi ng Panginoon, okay, gusto kitang gawing bilyonaryo. No, depende na kay Lord yun. Pero importante, dapat kung ginagawa natin yung kalooban ng ating Panginoon, hindi rin tayo pagkukulangin. Yung pamilya natin, maaayos. Okay? Kung sa ngayon, medyo magulo pa yung pamilya, hindi pa natin maintindihan. Pag pinagpatuloy natin yung paglilingkod sa Panginoon, naniniwala ako, mga pamilya ay maayos. Kaysa yung para mag-focus tayo sa pamilya, para minsan mas nahihirapan pa tayo na ayusin yung pamilya natin. Pero kung nakapokus tayo sa Panginoon, in the long run, yung pamilya natin, naniniwala ako, ay maayos din. So, unahin natin ang Panginoon. Huwag na tayong gumawa ng mga iba't ibang excuses. Ang sabi nga ni Joshua, nung kapanahunan niya, yung Israel, nakapasok na doon sa promised land, and then ito na yung pinaghati-hati na yung promised land, at siyempre maghihiwa-hiwala na sila, magkakanya-kanya na sila. So challenge niya ulit for the last time yung bayan ng Israel. Ang sabi niya sa Joshua 24:15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve. Piliin mo, kanino mo talagang gusto maglingkod, doon sa Diyos nung pinaglingkuran mo doon sa kabila ng Euphrates, sa Egypt, okay, gods of the Amorites, whose land you are living. But as for me, itong lugar na ito na ating kinangkar, itong promised land na ito, itong Canaan na ito, for me and my house, we will serve the Lord. Okay. Yung marami po sa inyo, nadinig niyo na yung message ko. Whenever we say me, palaging kasama yung pamilya. Whenever we say I, palaging kasama yung pamilya. Kaya, hindi natin pwedeng i-consider yung pamilya natin as others. No? Yung pamilya natin is I. Tayo yon. Okay?
tayo at ang pamilya natin, sa paningin ng Panginoon, isang unit lang yun. Kaya dito, naging malinaw yung statement ni Joshua, as for me and my household, we will serve the Lord. Para sa kanya, maglilingkod sila sa ating Panginoon. So ang tanong niya, kayo, paano nyo? Ano ang pipiliin nyo? Okay. Sabi niya ganito yan. If you forsake the Lord, sa verse 20, kung pababayaan nyo ang Panginoon at magsaserve kayo sa ibang mga Diyos, He will turn and bring disaster on you and make an end of you. Okay. Kapag hindi kayo naglingkod sa Panginoon, mas pinili nyo maglingkod sa ibang Diyos, sabi niya, mapapahama kayo. No? Pagkatapos kayong pakitaan ng mabuti, tapos hindi nyo pa rin pinili na mag-serve sa Kanya, mapapahamak lang kayo. Kaya ang nangyari, ang sagot ng mga tao, we will serve the Lord. So itong mga tao ito, maraming taon nakasama si Joshua, 40 years silang magkakasama. Alam na nila, God is good. Pero ngayon, nandito na sa bagong lupain, maraming tukso, maraming mga Diyos-Diyosan, yung mga nandun sa kanilang paligid. Sabi ni Joshua, ngayon pa lang, mamili na kayo. Whether you serve God or you serve the gods of your neighbors. Pero kapag pinili nyo yung gods of your neighbors, sabi ni Joshua, and God, the Lord will bring disaster on you. Pero itong mga tao, nangako sila, we will serve the Lord. We choose to serve the Lord. So ano natin nangyari? Ilang generation lang yan. Tapos ng mga ilang generation, natukso na sila. And ang dami na nilang na-encounter na iba't ibang problema nung kapanahunang yan. Ang choice, ganito. Joshua 24:14, now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt and serve the Lord. Sinasabi dito ni Joshua, serve the Lord with all faithfulness. Kung magsaserve tayo kay Lord, dapat mag-serve tayo noong the best na meron tayo. Mag-serve na tayo talaga nung utmost best talagang itodo na natin, i-focus na natin. Okay? Kasi naniniwala nga tayo, pag nag-serve tayo kay Lord, all other things will follow. Yung ating material blessing susunod dyan. Yung ating family blessing susunod na rin dyan. Relationship blessing susunod dyan. Pero dapat mag-focus tayo kay Lord. Siya yung gawin nating priority ng buhay natin. Unahin natin siya sa lahat ng bagay sa ating mga buhay. Again, this is a choice. Pwede tayong mamili kung gusto natin gawin yon or hindi natin gawin. Pwede tayong mamili na medyo mag-enjoy muna tayo dito sa buhay. Tapos pagka nakapagtapos na ng pag-aaral yung ating mga anak at tayo naman retired na, nakaipon na ng malaki, pensionado, gusto mamasyal around the world, whatever, pwede rin nating piliin yun. Or we will choose the Lord to serve now. Habang nasa quarantine pa lang tayo, pinag-iisipan natin, tinitimbang na natin, salita ng Diyos, prinsipyo ng salita ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, yung mga plano niya sa buhay natin, o yung mga plano natin para sa buhay natin. Ano yung mas gusto natin paglingkuran? Sarili nating plano para sa buhay natin, o yung plano ni Lord para sa buhay natin? Again, usually, yung plano ni Lord, maganda yung eternal consequence niya. Usually, yung mga plano natin para sa mga buhay natin, nasusunog lang, nawawala lang, and sabi nga, pagdating sa huli, we will reap destruction, we will reap corruption, kasi all flesh, all things na temporal ay nawawala. Choose to serve the Lord. Choose to serve His purpose, His calling sa ating mga buhay. So ngayong quarantine na ito, again, to review yung ating pinagkwentuhan, choices are relevant, mahalaga, pero dapat naisip natin palaging may consequence yan. Okay, kung nagluluto tayo, damihan natin yung asin, siyempre aalat yan. And pag palaging maalat, siyempre kidney stone ang labas niyan. Okay,
may consequence lahat ng ginagawa natin. So, every choice we make, isipin natin kung anong consequence niyan. And kahit na minsan mahirap yung right choices, piliin natin yan. Piliin natin yung tama. No? Huwag natin piliin yung madali. Huwag natin piliin yung maganda. Piliin natin yung tama. Kasi yung implication niya, yung consequence niya, usually ay maganda para sa atin. Choices ay tungkol sa temporal and saka sa eternal. Siyempre, piliin natin sa eternal. To choose eternal things means serving or not serving the Lord. Sabihin, kahit na alam natin yung ating mga kaluluwa ay ligtas dahil sa ating pananampalataya, kailangan pa rin nating pumili whether we will serve the Lord or whether we will not serve the Lord. And my encouragement is to choose to serve the Lord. Ngayong quarantine time na ito, may mga oras tayo para makapag-isip-isip para sa ating mga buhay. Actually, extended na tayo. Nasa running third month na ng ating quarantine. Marami na tayong iniisip na kung anong gagawin natin sa buhay. Marami nag-iisip, itutuloy na lang. Marami nag-iisip is yung susubukang umahon dun sa ating kinabagsakan ngayong quarantine time kasi maraming mga naalanganin sa trabaho. So, naalanganin sa mga business. So, ang isip natin is magre-recover. Or dito sa kapanahonan natin, makikita natin, ito na rin yung mga pagpapaalala sa atin, malapit na dumating ang ating Panginoon. So kung malapit na siyang dumating, ibig sabihin, yung buhay natin dapat ngayon pa lang ayusin na natin. Make a right choice, the right choice to serve the Lord with our best. Para pagbalik ng ating Panginoon, naniniwala tayo, malapit na yon. Ang promise niya that we will have everlasting life. We will have eternal life. Choose to sow to the Spirit. Choose to sow para doon sa mga bagay na eternal. Sapagkat naniniwala tayo kung tama ang choices natin sa buhay. Okay? Naniniwala tayo, maganda rin yun para sa atin. Maganda rin yun para sa ating mga pamilya. Maganda rin yun para sa ating mga anak, sa mga apo, at sa mga susunod pa sa atin. Okay? Time is running out, actually. No? Hindi man biblical proportion yung nangyayaring pandemic ngayon. Pero alam natin, mga signs ito, no? Na nagsasabing malapit na dumating ang Panginoon. Kung maalala nyo, bago pa lang itong pandemic na ito, may mga lindol, may mga volcanoes na sumasabog, may mga pestilence na nangyari sa ibang lugar, bandang Africa. Okay. Diba? May mga kakaibang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Lahat ito mga paalala. Tingnan natin yung ating mga buhay. Baka nandun pa rin tayo sa mga maling gawain, mag-repent na tayo, and then choose to serve the Lord. No? Yan po yung the best choice na pwede natin gawin dito sa maiksing buhay natin is to choose to serve the Lord. Choose to accomplish yung calling niya sa ating mga buhay. Choose to do His will and purpose para sa bawat isa sa atin. Make the right choice. And Father, thank you, Lord, for this evening. Thank you for your word. We praise you, Lord, for reminding us of how good and how great you are. Father, we hear your call on us, always asking us to come and serve you. And Father, may you find us contemplating, thinking about what we would do after this pandemic. And we pray, Panginoon, with your help, we may be able to choose the right choice. Whatever things that hinder us to choose to serve you, I pray that you will help us. May you guide us into the truth of your love and your goodness in our lives. Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, sa mga kapanahunan ito, para doon sa mga kapatid namin na nag-i-struggle, Lord, sa kanilang mga kabuhayan, Panginoon, nawa dakilang Diyos, patuloy na magkaroon sila ng provision sa araw-araw nilang pangangailangan, praying that people will just help one another para yung mga nangangailangan ay tunay na makatanggap ng mga pagpapala, Panginoon, na nagbumula sa inyo. Father, continue to use us. Gamitin niyo kami, Panginoon, para
makatulong din dun sa mga nangangailangan. Grant us the wisdom and understanding to be able to serve you in our lifetime. Thank you so much, Lord. Be with us always, and the praises and glory and honor are yours. This is our prayer. In Jesus' name, amen, amen, amen. Good evening. See you Sunday. Handa po tayo para sa ating Lord's Supper. Meron po tayong Lord's Supper sa Sunday. I hope to see you there. Okay, so prepare po natin yon para sa ating Sunday message. And afterward, we're going to have ating sama-samang hapunan sa dulang ng ating Panginoon. Okay. Good night. Good night, everyone.